Maya, anong tinitingnan mo riyan? Halika na, kumain ka ng morchon. Pangatlong bagong taon mo na ito sa pamilya namin mula nang ikasal kayo ni Marco. Kaya dapat marami kang kainin. Para sa susunod na taon, bigyan mo na akong isang malusok na apo. Sa malakas na sigangang biyenan kong si Aling Imelda, nabitawan ko ang hiwangang morchon na hawak ko. Nahulog ito sa sahig at gumulong sa tabingang sapatos ngang bayaw kong si Paulo. Kakawi lang niya mula sa Dubai at ang suot niyang limited edition na sneakers ay katumbas daw ng 6 na buwang sahod ko. Pusang gala. Biglang tumalon si Paulo. Ate Maya, bulak ka ba? 50 pares lang nito sa buong mundo. Nakpa-ship pa ako galing abroad. Kaya mo bang bayaran to? Agad na nanlisik ang mamata ni Aling Imelda. Maya, anong problema mo? Ang tanda mo na, lampa ka pa rin. Linisin mo yan para sa kapatid mo. Yumuko ako para pulutin ang pagkain. Nang dumampi ang daliri ko sa malamig na tiles, bigla kong naalala ang sinabi ni Inay. 3 araw na ang nakalipas nang sinabi ko sa kanya ang tungkol sa pagkapanalo ko sa loto. Noy nagdidilik siya ngang tanim niyang pechay sa aming bakuran sa Laguna. Nabitawan niya ang hose at kumalat ang tubig sa lupa. Ito'y isang lihim na sa atin-atin lang, sabi niya habang hawak ang kamay ko, ang makalyo sa kanyang palat ay tila dumidiin sa akin. Alam mo kung anong klaseng tao ang biyenan mo. Noong ikasal ka, ni isang disenteng alahas ay hindi ka niya binilhan. Ngayong alam niyang nanalo ka, siguradong sisipsipin ka niya hanggang sa matuyo. Noon, akala ko'y sobrang praning lang si Inay. Ngunit ngayon, habang tinitingnan ko ang mamukha ni na Aling Imelda at Paulo, biglang nanlamig ang batok ko. Nung araw na nanalo ako sa loto, namimili ako ng mga pang Noche Buena para sa pamilya ng asawa ko. Narinig ko sa anunsyo ng supermarket na may nanalo ng grand prize sa loto. Natawa pa ako at sinabi sa kasamahan ko, hindi mangyayari sa akin yan, ngunit nang tingnan ko ang sarili kong tiket. Halos madurok ito sa higpit ng hawak ko. Nang paulit-ulit na kinumpirma ngang staff sa opisina ngang PCSO ang aking pagkakakilanlan, blanko ang isip ko, paglabas ko, hawak ang magaan na bangkart, hindi ko alam kung kanino ko sasabihin. Ang unang pumasok sa isip ko ay si Marco, ang asawa ko. Ngunit nang ilabas ko ang telepono, naalala ko ang sinabi niya noong huli kaming mag-away, hindi naging madali para kay Inay na palakihin ako. Bilang asawa, dapat mas maging masunurin ka sa kanya. Noong nakaraang buwan, gusto niyang gintong pulseras. Bakit hindi mo mabilhan? Nang sinabi niya iyon, kakagaling ko lang sa pagkahimatay sa hallway ng opisina dahil sa sunod-sunod na overtime. Hawak ko pa noon ang gamot sa high blood ng nanay niya. Matapos mag-alinlangan, tinawagan ko si Inay. Pagkatapos kong ikwento, nanahimik siya nga halos kalahating minuto at biglang umiyak sa telepono. Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos. Sa wakas, may pambayad na tayo sa operasyong ng tatay mo. Last year, na-diagnose ang tatay ko na may lung cancer. Kailangan gandaan-daang libo para sa operasyon. At naubos na ang lahat ng ipon ng pamilya. Ang perang pinapadala ko buwan-buwan ay sapat lang para sa pangunahing gamutan. Nay, gusto niyo po bang ipadalyang ko muna kayo na 500,000? Huvak, biglang tumaas ang boses ni Inay. Itago mo ngayon din ang cart na yan. Walang dapat makaalam. Lalo na ang pamilya ng asawa mo. Bakit po? Si Marco. Anong siya? Putol ni Inay sa akin. Nakalimutan mo na ba ang sinabi ngang nanay niya noong ikakasal kayo? Na taga-probinsya lang tayo at hindi kayo bagay sa kanila? Ngayong alam nilang nanalo ka? Siguradong guguluhin kanila araw-araw. At yang bayaw mo, walang ginawa kundi maghintay ngang grasya mula sa langit. Nakatayo ako sa gilid ng daan sa EDSA, hawak ang telepono. Ang malamig na hangin mula sa mga bus ay tumatagos sa kwelyo ko. Nanginginig ako sa ginaw. Tama si Inay. Laging minamaliit ni Aling Imelda ang aming pamilya. Palagi niyang sinasabi sa mga kamaanak na maswerta ako at nakapaasawa sa pamilya nila.
Ang bayaw ko naman ay parang balon na walang ilalim. Ang 20,000 na hiniram niya sa akin last year ay hindi pa rin bayad at sa tuwing makikita kami, lagi siyang nagpaparinig na bilhan ko siyang kung ano-ano. Pero, hindi ba't masama na itago ito kay Marco? Nag-alangan pa rin ako. Mag-asawa kami. Anong masama doon? Hindi matitinak ang tono ni inay. Kapag lumipas na ang issue, saka natin unti-unting sabihin, makinig ka sa akin, hindi ka makakamali. Noong naloko ang tatay mo sa pyramiding scheme, kung hindi ko siya pinigilan matagal nang wasak ang pamilya natin. Pagkababa ng telepono, itinago ko ang bangkart sa ilalim ng sapin ng sapatos ko. Habang naglalakat pa uwi, ramdam ko ang bigat sa bawat hakbang. Pag-uwi ko, nakaupo si Marco sa sofa, naglalarong Mobile Legends. Ang mga medyas niya ay nakakalat sa sahig. Nakauwi ka na pala. Nabili mo ba ang mapanghanda? Sabi ni inay. Dalhan mo raw ang pasalubong na bukopi ang maamiga niya. Oh, nabili ko na. Sagot ko habang inilalapag ang mapinamili. Halos hindi ako makahinga sa pagod. Siya nga pala, sabi niya nang hindi man lang tumitingin, gusto raw ang kapatid ko bumili ngang tsondo sa Taguig. Kulang pa siya ngang 2 milyon para sa down payment. Tingnan mo kung bigla akong kinabahan. Kakapanalo ko lang. Tapos manghihiram agad ng pera. Sobrang nakataon naman. Saan naman ako kukuhang ganoong kalaking pera? Alam mo naman kung makano lang ang sahod ko? Sa bagay, ungol niya at nagpatuloy sa paglalaro. Sabihin mo na lang sa kanya na maghintay muna. Kapag nakuha ko na ang 13 month pay ko, tutulungan ko siyang mag-ipon. Tinitingnan ko ang likod niya at bigla siyang naging estranghero sa akin. 3 taon na kaming kasal, pero ni minsan hindi niya tinanong kung pagod ba ako sa trabaho o kinumusta ang sakit ng tatay ko. Ang nasa isip lang niya ay ang pamilya niya. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog. Ang lakas ng hilik ni Marco, pero ang nasa isip ko ay ang masinabi ni inay. Siguro, tama nga, nailihim ito sa kanila. Pag-uwi namin sa Pampanga para sa bagong taon, binigyan ako ni inay ngang isang lumang jacket at pinapalitan ang bago kong damit. Maging simple ka lang sa pananamit para hindi makahalata ang biyenan mo. Nilagyan niya ang isang supot ng kasoy na tanim niya ang bag ko. Huwag kang masyadong magsalita, gawin mo lang ang trabaho, huwag kang makipag-away sa kanila. Suot ang lumang jacket at dala ang kasoy. Nakatayo ako sa harap ng malaking bahay nga biyenan ko sa isang subdivision, halo-halo ang nararamdaman ko. Ang bahay na ito ay binili ng magulang ni Marco, 2 taon na ang nakalipas sa halagang halos 10 milyon. Palagi nilang ipinagayabang sa akin na ito ay dahil sa galing ng anak nila. Ang nagbukas na pinto ay si Aling Imelda. Suot niya ang isang magarang bestida at kumunot ang no nang makita ako. Maya, bakit ganyan ang suot mo? Aakalain ng iba na pinapabayaan ka namin. Ma, malapit na po ang bagong taon. Sabi nila, swerte ro magsuot ng luma. Ngiti ko sabay abot ng kasoy. Tanim po ito ni inay. Tikman niyo po. Kinuha ni Aling Imelda ang supot at basta na lang itinapon sa basurahan sa tabi ng pinto. Hindi kami nakukulang niyan dito. Halika na, pumasok ka. Naghihintay si Paolo sa taas. Nakaupo si Paolo sa sofa sa sala, naglalaro sa telepono, at sa tabi niya ay isang malaking maleta. Ate, nakauwi ka na pala. Tumingin siya sa akin, tinitignan ako mula ulo hanggang paa. May dala akong pasalubong para sayo. Mula sa maleta, naglabas siyang isang butang pabango na napakaganda ng balot. Ito ay isang sikat na brand na binili ko sa Dubai. Ilang libo rin to. Para sayo. Natawa ako sa isip ko. Himala? Binigyan niya akong regalo. Salamat. Ha, pero hindi kasi ako madalas gumamit ng pabango. Ate, tanggapin mo na. Lumapit si Aling Imelda at ipinilit sa kamay ko ang pabango. Regalo yan ng kapatid mo. Kahit hindi mo gamitin, dapat mong tanggapin. Kaya tinanggap ko na lang at isinantabi.
Habang kumakain, walang tigil si Aling Imelda sa paglalagay ng pagkain sa plato ko habang pasimpleng nagtatanong tungkol sa trabaho ko. Maya, kamusta na ang kumpanya mo? Narinig ko hindi raw maganda ang kita. Okay lang naman po, ganun pa rin. Sagot ko habang nakayuko. Iniwasan ang tingin niya. Narinig ko kay Marco na malubha raw ang sakit ng tatay mo, bigla niyang binago ang usapan. Kung kailangan mo ng pera, sabihin mo lang kay mama, kahit hindi kami mayaman, kaya naming tumulong. Huwag na po, ma. Salamat po. Kaya pa naman po namin. Alam ko sa sarili ko na hindi siya tunay na gustong tumulong, gusto lang niyang alamin ang sitwasyon ko. Biglang ibinaba ni Paolo ang kanyang kubiertos. Ate, narinig ko nagbabawas daw ng empleyado ang kumpanya niyo. Hindi ka naman natanggal, di ba? Hindi pa naman humigpit ang hawak ko sa kubiertos. Pero malapit na siguro. Marami na sa departamento namin ang natanggal. Naku, mag-ingat ka, sabi ni Aling Imelda na may pagkukunwaring pag-alala. Mahirap maghanap ngang trabaho ngayon. Kung mawawalan kang trabaho, mas mahihirapan si Marco. Nanatili akong nakayuko at tahimik, pero sa isip ko, nagpapasalamat ako na nakinig ako kay inay. Kung hindi, baka kung ano na ang ginawa nila sa akin ngayon. Pagkatapos kumain, nahugas ako ng mga plato sa kusina. Narinig ko ang pag-usap nina, Aling Imelda, at Paulo sa sala. Ma, sa tingin mo ba? Wala talagang para si ate. Tingnan mo yung suot niya, ang simple. Hindi mukhang nanalo sa loto. Mahirap sabihin, bumaba ang boses ni Aling Imelda. Hindi natin matiyak yang tungkol sa loto. Subukan mo siyang kausapin ulit. Tingnan mo kung makakatulong siya sa pagbili mong tsondo. Sige po ma, ako na po ang bahala. Natigilan ako sa paghuhugas, nanlamig ang buong katawan ko. Tama nga ang hinala ko, may masama silang balak. Gabi, habang nakahiga, bigla akong niyakap ni Marco. Maya, pag-isipan mo ulit yung tungkol sa tsondong kapatid ko. Tumatanda na siya. Hindi makakahanap ngang mapapangasawa kung walang sariling bahay. Wala talaga akong pera, tinulak ko siya. Bakit hindi mo kausapin si mama mo? Baka pwede siyang tumulong muna. Saan naman kukuha si mamang ganoong kalaking pera? Inis niyang sabi. Nasa tatay ang pera niya. Saka, ate ka niya, hindi ba dapat lang natulungan mo siya? Ang sahod ko buwan-buwan. Bukod sa panggamot ngang tatay ko, napupunta lahat sa gastusin sa bahay. Saan pa ako kukuha ng pera? Malungkot kong sabi. Tumalikot si Marco. Sige na, tama na, naintindihan ko na. Sa dilim, dilat ang mga mata ko at lihim na nagpapasalamat na hindi ko sinabi sa kanila ang tungkol sa loto. Kung hindi ako patutulugin ngayong gabi. Pagkatapos ng bagong taon, bumalik kami sa Maynila. Tila bumalik sa normal ang lahat. Sumasakay pa rin ako ng MRT papasok sa trabaho at si Marco ay naglalaro pa rin araw-araw. Hindi na rin nangulit ang mga biyenan ko tungkol sa pera. Akala ko, sobra lang ang pag-alala ni inay at unti-unti na akong nakahinga ng maluwag. Hanggang isang araw, nakita ko si Aling Imelda sa coffee shop sa ibabang opisina namin sa Ortigas. Nakasuot siya ng magarang damit at may kausap na isang lalaking hindi ko kilala. Nagtago ako sa likod ng isang poste at narinig kong pinag-usapan nila ang tungkol sa loto at panalo. Biglang kumabog ang dibdib ko. Alam na ba niya? Dahan-dahan akong lumapit sa likuran nila at narinig kong sinabi ng lalaki, Mrs. Reyes, huwag po kayong mag-alala. Na-verify ko na po. Ang nanalo sa loto nung nakaraang buwan ay ang manugang nyo, si Maya. Narinig ko ang tuwa sa boses ng biyenan ko. Talaga? Sigurado ka bang hindi ka nakakamali? Siguradong sigurado po. Nagpatulong ako sa isang kaibigan para i-check.
Ang pangalan niya ang nasa impormasyon ng redemption. Napakaganda. Pumalakpak si Aling Imelda. Alam ko na talagang maswerte ang babaeng yan. Hindi ko akalain na ganito kaswerte. Ngayon, hindi na kailangang mag-alala ng nga anak ko. Nang hina ang mga tuhod ko sa takot at tumakbo ako pabalik sa kumpanya. Matagal na pala nila akong pinaghihinalaan at pinapaimbestigahan. Pagbalik ko sa opisina, wala ako sa sarili. Hindi ko man lang narinig ang tawag ng boss ko. Maya, anong nangyari sa'yo? Bakit ang putla mo? Nag-alalang tanong ng boss ko. Wala po, boss. Medyo pagod lang po siguro. Pilit akong gumiti. Kung pagod ka, umuwi ka na muna at magpahinga. Sabi ngang boss ko, matagal ka nang hindi maganda ang kondisyon, magpahinga ka muna. Nagpasalamat ako sa boss ko. Kinuha ang bag ko at tumakbo palabas. Paglabas kong gusali, nakita ko si Aling Imelda na nakatayo hindi kalayuan, masama ang tingin sa akin. Maya, bakit ka tumatakbo? Mabilis siyang lumapit at hinawakan ang braso ko. May sasabihin ako sa'yo. Ma, may gagawin pa po ako. Uwi na po ako. Sinubukan kong tanggalin ang kamay niya, pero masyadong mahigpit ang hawak niya. Kahit may gagawin ka, kailangan mo munang makinig sa akin. Dinala niya ako sa isang tabi at bumulong, nanalo ka sa loto, bakit hindi mo sinabi sa amin? Ayaw mo ba kaming bigyan? Hindi po, nautal kong sabi, takot na takot. Hindi? Ngumisi siya. Nalaman ko na ang lahat. Nanalo kang 400 milyon. Maya, ang galing mo talaga. Ano? Itinuring mo kaming iba. Hindi ko po sinasadya. Ako po'y. Ano? Gusto mo lang solohin ang pera? Putol niya. Sa akin, sinasabi ko sa'yo, kailangan mong ibigay sa amin ang kalahati. Kung hindi, guguluhin kita sa opisina mo hanggang sa wala ka ng mukhang may harap. Tinitingnan ko ang galit niyang muka at bigla akong natakot. Ito ba ang pamilyang pinakasalan ko? Sa harap ng pera, nawala na ang lahat ng respeto. Wala akong pera. Huwag niyo akong pilitin. Malakas kong tinanggal ang kamay niya at tumakbo papunta sa istasyon MRT. Pag-uwi ko, ikinulong ko ang sarili sa kwarto at tinawagan si inay. Umiyak kong ikinuwento ang nangyari. Bakit ka umiyak? Kalmado ang boses ni inay. Matagal ko nang sinabi sa iyo na hindi. Mabuting tao ang biyenan mo. Huwag kang matakot. Andito si inay. Wala siyang magagawa sa iyo. Pero alam na po niya. Sabi niya, guguluhin niya ako sa opisina. Humihikbi kong sabi. Hayaan mo siya, sabi ni inay. Kung maglakas loob siyang pumunta diyan, pupunta ako sa Pampanga at ay pagsisigawan ko sa lahat ng kapitbahay nila kung anong klaseng tao siya. Saka, nanalo ka, swerte mo dyan. Anong kinalaman niya doon? Bakit siya hihingi ng pera? Ang masalita ni inay ay parang gamot na napakalma sa akin. Nay, ano pong dapat kong gawin ngayon? Huwag mo muna siyang pansinin, sabi ni inay. Tingnan natin kung ano ang susunod niyang gagawin. Huwag mo ring sabihin kay Marco. Tingnan natin kung ano ang magiging reaksyon niya. Pakababang telepono, nakaupo ako sa gilid ng kama at nakatulala, unti-anting dumilim sa labas. Sumindi ang mailaw ng siyudad, pero ang puso ko'y madilim. Nang umuwi si Marco, nakaupo ako sa sofa at nanonood ng TV. Bukas ang TV. Pero wala akong napanood. Bakit hindi ka nagsinding ng ilaw? Binuksan niya ang ilaw at nakita ang putla kong mukha. Anong nangyari sa'yo? May sakit ka ba? Wala. Pilit akong gumiti. Nakpalit siyang sapatos at umupo sa tabi ko. Matagal siyang nag-alinlangan bago nagsalita. Maya, tumawag sa akin si mama kanina. Bigla akong kinabahan. Alam kong darating din ito. Anong sabi niya?
sabi niya. Nanalo ka raw sa loto. 400 milyon. Tumingin siya sa akin na may halong kung anong emosyon. Totoo ba? Matagal akong nanahimik bago tumango. Oh, Totu, bakit hindi mo sinabi sa akin? Bigla niyang tinaas ang boses. Mag-asawa tayo? Hindi ba't dapat mong ibahagi sa akin ang panalo mo? Hindi ko sinasadya. Paliwan ako. Ayaw ni inay na sabihin ko. Sabi niya. Baka malaman ng nanay mo at ano? Putol niya. Ganong klaseng tao ba si mama? Para din naman sa atin yun. Saka, kailangan ng kapatid kong para sa kondo. Anong masama kung tulungan mo siya? Tulungan? Ngumisi ako. Gusto niya. Kalahati ang ibigay. Ko sa inyo. Sa tingin mo ba itama yun? Anong masama sa kalahati? Matigas niyang sabi. Pera din naman yun ng pamilya natin. Mula nang mapangasawa kita. Ang pera mo ay pera na rin ng pamilya namin. Tinitingnan ko siya at para siyang naging estranghero. Ito ba ang lalaking minahal kong maraming taon? Sa harap ng pra, ganito pala siya. Marco, mag-isip ka nga. Tumayo ako. Ako ang nanalo nito. Walang kinalaman ang pamilya niyo. Pwede kitang tulungan. Pero hindi kalahati. Ayaw mo lang talagang magbigay. Tumayo rin siya. Ngayon, kilala na kita. Makasarili ka. Kaya pala ayaw sa iyo ni mama. Ako? Makasarili? Nanginginig ako sa galit. Buwan-buwan? Ang sahod ko napupunta sa gastusin sa bahay? Kung ano ang gustong nanay mo, binibili ko. Nang makasakit ang tatay ko, wala kang pakialam. Ngayong nanalo ako, gusto niyong kunin ang kalahati. Sino ang makasarili? Mahirap ang pinagdaanan ni mama sa pagpapalaki sa akin. Anong masama kung tulungan ko siya? Sigaw niya. Kung hindi ka magbibigay, maghiwalay na lang tayo. Sige, maghiwalay tayo. Sigaw ko rin. Pagod na ako sa buhay na to. Natigilan siya. Marahil hindi inaasahan na sasabihin ko iyon. Matapos ang ilang sandali, nagnalit ang kanyang ngangipin. Sige, paghihiwalay. Hati tayo sa ari-arian. Pati ang napanalunan mo. Hati rin tayo. Tinitignan ko siya at bigla akong natawa. Marco, ang simple mo mag-isip. Ang premyong ito ay mula sa aking personal na pag-ari. Wala kang kinalaman dito. Kahit maghiwalay tayo, wala kang makukuhang ni isang kusing. Namula ang mukha niya sa galit at tumalikot siya. Maghintay ka, hindi ako papayak na ganito lang. Nang makalis siya, napaupo ako sa sahig at umiyak. Matagal akong umiyak, pero pagkatapos gumaan ang pakiramdam ko. Siguro, ang paghihiwalay ang kaligtasan para sa akin. Kinabukasan, pagdating ko sa opisina, tinawag akong receptionist. Miss Maya, may naghahanap po sa inyo sa baba. Si Mrs. Reyes daw po, biyenan nyo. Napabuntong hininga ako. Dumating na nga ang kinatatakutan ko. Papasukin mo siya. Pumasok si Aling Imelda sa opisina ko. Kasunod si Paolo. Lumingalinga siya na parang tinitingnan ang halaga ng magamit. Maya? Napag-isipan mo na ba? Umupo siya sa silya sa harap ko. Diretsahan. Hindi ko ibibigay sa inyo ang kalahati. Tiningnan ko siya. Ang kaya ko lang ibigay ay tulong na 500,000 para sa down payment ng kapatid mo. 500,000? Ano kami? Pulubi? Biglang tumayo si Paolo. Sinasabi ko sa iyo, Maya, kailangan mong ibigay ang pera. Kung hindi, idedemanda ka namin sa korte. Sige, idemanda niyo ako. Ngumisi ako. Hihintayin ko. Nanalo ako nito. May ebidensya ako. Walang kinalaman ito sa ari-arian natin bilang mag-asawa. Hindi makapagsalita sa galit si Paolo. Biglang ngumiti si Aling Imelda.
Maya, huwag nating palakihin ang gulo. Nakalimutan mo na ba? 3 taon na ang nakalipas. Nooprahan ang tatay mo. Sino ang tumulong sa iyo? Kung hindi ako nang hiram ng 50,000 sa tita mo, baka. Yung 50,000, binayaran ko na noong sumunod na taon? Malakas kong hinampas ang mesa, kumalat ang nga dokumento. At ang perang ibinibigay ko sa inyo buwan-buwan ay higit pa sa halagang yan. Nawala ang ngiti sa mukha ni Aling Imelda. Bigla niyang kinuha ang baso ngang kape sa mesa at iwinisik sa akin. Tumalsik ang mainit na likido sa kamay ko, napasigaw ako sa sakit, agad na namula ang balat ko. Walang utang na loob! Sigaw niya. Ginawa namin ang lahat para sa iyo? Tapos ganito ang igaganti mo? Ang ingay niya ay nakaagaw pansin nga kasamahan ko sa opisina. Napuno ngang tao ang hallway. Kinuha ni Paolo ang telepono at nagsimulang mag-video. Tingnan niyo, ang babaeng ito, nanalong 400 milyon pero ayaw bigyan ang pamilya ng asawa niya. Minumura pa ang matatanda. Tinitingnan ko ang magulong imahe sa screen ng telepono niya at naalala ko ang sinabi ni, Inay, may nakakakita sa lahat ng ginagawa natin. Kung wala silang hiya, may langit na magpaparusa sa kanila. Huminga ako ng malalim at kinuha ang telepono sa mesa. Hello security? Pakiakyat po dito. May mga taong nanggugulo sa opisina ko. Naglakas loob kang tumawa ng security? Para siyang pusang naapakan ang buntot. Sinubukan niyang agawin ang telepono ko, pero pinigilan siya ng gadumating na security guard. Nagwala siya sa hallway, nagpagulong-gulong sa sahig. Ang magara niyang damit ay nadumihan. Ang buhok niya'y parang pugat ng manok. Ang bibig niya'y naglalabas ngang pinakamaruruming salita. Minura ang buong angkan ko. Ang mabulungan ng mga katrabaho ko ay parang mga karayom na tumutusok sa tainga ko. Nakatayo ako, hawak ang namamagang kamay, nang bigla kong nakita si Marco sa gilid ng matao, umiiwas ng tingin. Sa sandaling iyon, nadurok ang natitirang pagmamahal ko para sa kanya. Habang inilalabas ng security guard ang biyenan at bayaw ko, sumisigaw pa rin siya, Maya, maghintay ka, hindi kita patatahimikin. Isinara ko ang pinto at sumandal dito. Doon ko lang naramdaman na nanginginig pala ako. Hapon, kumatok ang isang kasamahan ko mula sa legal department. Inabutan niya ako ngang isang dokumento. Ate Maya, ito po yung supplemental agreement para sa prenuptial property ninyo. Ang napanalunan nyo po sa loto ay tinuturing na personal property, kaya sa legal na aspeto, wala po talagang habol si Sir Marco. Huminto siya sandali. Kanina po, habang nanggugulo ang biyenan nyo sa lobby, nirecord ko po ang video. Kung sakaling idemanda nila kayo, pwede po itong maging ebidensya. Tinitingnan ko ang mga salitang personal na ari-arian sa dokumento at biglang namasa ang mga mata ko. Matagal na pala itong naisip ni Inay. Nung nakaraang linggo, sumakay pa siyang bus papuntang Maynila para lang samahan ako sa notaryo publiko para gawin ang supplemental agreement na ito. Sabi niya, mas mabuti ng sigurado. Akala ko nun, o alang siya. Ngayon ko lang naintindihan na iyon pala ang kanyang pananggalang para sa akin na galing sa kanyang makaranasan sa buhay. Pag-uwi ko, naghihintay si Marco sa baba ng opisina. May dala siyang thermal container. Maya, sorry sa nangyari kanina. Nakamali ako. Bigla lang uminit ang ulo ni Mama. Huwag mo sanang dibdibin. Binuksan niya ang container. Laman nito ang paborito kong sopas. Naginit akong sabaw para sa iyo. Para lumakas ka. Tinitingnan ko ang kanyang mapanuyong ngiti at bigla akong nakaramdam ng pakasuklam. Marco, magiwalay na tayo. Biglang nawala ang ngiti sa mukha niya. Nahulog ang container sa sahig, kumalat ang sopas. Kailangan ba talagang humantong sa ganito? Dahil lang sa ilang masasakit na salita ni Mama? Hindi dahil sa sinabi niya. Yumuko ako para pulutin ang mabasak na piraso. Hindi ko naramdaman ang sakit ng masugatan ang daliri ko. Dahil sa wakas, nakita ko na ang toto.
hindi mo ako kailanman itinuring na pamilya. Sa puso mo, mas mahalaga ang nanay at kapatid mo kaysa sa akin. Ang 400 milyong ito ay parang salamin na nagpakita ngang tunay na kulay ngang lahat kasama ka na. Hinawakan niya ang pulso ko. Napakalakas na parang dudurugin ang buto ko. Magbabago ako. Pangako. Sa'yo na ako kakampi. Maya, huwag tayong magiwalay. Please. Huli na ang lahat. Tinanggal ko ang kamay niya. Tumulo ang dugo sa puti kong pantalon. Bukas, mag-file na tayo ngang annulment. Nung araw na pupunta kami sa abogado, dumating si inay mula sa Laguna. Nakasuot siya ng malinis na blusa, maayos ang buhok. Huwag kang matakot. Andito si inay. Sabi niya habang hawak ang kamay ko. Nandun din sina Aling Imelda at Paulo. Hinarang kami sa entrance. Maya, walang hiya ka. Gusto mong makipag-iwalay para solohin ang pera? Hindi pwede. Sumugot si Aling Imelda para sabunutan ako, pero tinulak siya ni inay. Anong ginagawa mo? Hinarang siya ni inay. Kahit mas malit siya sa biyanan ko, diretso ang kanyang tindi. Nasa matinong lugar tayo, hindi ito lugar para mag-iskandalo. Ako pa ang nag-iskandalo? Tinuro ako ni Aling Imelda. Ginamit niya ang pera ng pamilya namin para tumaya sa lotto, nanalo siya, tapos ngayon gusto niya kaming iwan? Saan ka nakakita ganyan? Sinong nagsabi sa iyong pranyo ang ginamit niya? Naglabas si inay ngang. Isang tumpok ngang resibo mula sa kanyang bag. Ito ang mga resibo ngang gastusin ni Maya nung araw na tumaya siya sa loto. Ginamit niya ang sarili niyang sahot. Nung araw na yon bumili pa siyang 300 pesos na panghanda para sa pamilya niyo. Nandito ang resibo. Inilabas din niya ang dokumento mula sa notaryo. At ito, ang prenuptial property agreement. Nakasulat dito, itim sa puti, na ang premyo ay kanyang personal na ari-arian. Kahit anong gawin mo, hindi mo yan mababago. Tinitingnan ni Aling Imelda ang madokumento, nag-iba-iba ang kulay ng mukha niya. Impossible, bulong niya. Sinubukan ni Paolo na agawin ang madokumento, pero sinamaan siya ng tingin ni inay. Subukan mong gumalaw. Tatawa ako ng pulis at sasabihin kong nagnanakaw ka. Nakumpulan ang gataw sa paligid. May nagsabing, gusto lang mangikil ng pamilyang to. May nagsabi namang, kawawa naman ang manugang. Naging kulay talong ang mukha ni Aling Imelda. Hinila niya si Marco. Tara na. Walang kwenta kausap ang mataong to. Lumingon si Marco sa akin, may kung anong emosyon sa kanyang mga mata, bago siya tuluyang hinila paalis. Inilagay ni inay ang madokumento sa kanyang bag at tinapik ang kamay ko. Ayos na. Habang tinitingnan ko silang papalayo, gumaan ang pakiramdam ko. Ang sikat ng araw ay mainit sa balat ko, parang haplos ngang kamay ni inay. Naging mabilis ang prosesong annulment. Wala akong hiningi sa mga ari-arian. Kinuha ko lang ang magamit ko. Paglabas namin, dinala ako ni inay sa isang karinderya. Ibinigay niya sa akin ang itlog sa kanyang mangkok ng lugaw. Kainin mo to. Pagkatapos, magsisimula tayo ulit. Nay, salamat po. Kinagat ko ang itlog habang tumutulo ang luha ko sa sabaw. Anak, bakit ka nagpapasalamat? Pinunasan niya ang luha ko. Ang makalyo sa kanyang kamay ay magaspang sa pisngi ko. Wala namang ibang hiling si inay kundi ang maging maayos ka. Ang pera, hindi natin madadala sa hukay. Ang importante, payapa ang kalooban mo. Tumango ako. Habang tinitingnan ko ang abalang kalsada sa labas, naramdaman kong puno ng pag-asa ang hinaharap. Isang buwan ang lumipas, nakatanggap akong supwena. Idinamanda nga ako ni Aling Imelda at Paolo, hinihingi ang hati sa premyo. Sa araw ng paglilitis, isinuot ni inay ang kanyang pinakamagandang damit at sinamahan ako sa korte. Sa korte, ipinakita ng biyanan ko ang payslip ni Marco, sinasabing dahil mag-asawa kami, ang perang ginamit sa paktaya,
Kahit galing pa sa sahod ko, ay dapat may kahati si Marco. Nag-hire pa siya nga. Abogado na walang tigil sa pagsasalita tungkol sa ari-arian habang kasal. Nang kami na ang magpresentang ebidensya, inilabas ni inay ang supplemental agreement at mga resibo. Tumestigo rin ang kasamahan ko sa legal department para patunayan na ang perang ginamit ay galing sa aking personal na ipon bago pa kami ikasal. Tiningnan ng hukom ang maebidensya at ipinukpok ang kanyang martilyo. Ayon sa Civil Code of the Philippines, ang ari-arian ng isang tao bago ikasal at iba pang ari-arian na dapat mapunta sa isang tao ay itinuturing na personal na pag-ari. Sa kasong ito, hindi napatunayan ng nagsasakdal na ang premyo sa loto ay common property ng mag-asawa. Kaya't ang kaso ay ibinabasura. Natulala si Aling Imelda sa kanyang upuan. Sinubukan ni Paulo na mag-iskandalo pero pinigilan siya nga pulis. Habang tinitingnan ko silang bigo, wala akong naramdamang paghihiganti, kundi isang pakiramdam ng kapayapaan. Paglabas namin ng korte, dinala ako ni inay sa parke. Ang papalubo na araw ay nakpahaba sa aming mga anino. Bigla siyang naksalita, alam mo ba, nung bata pa ang tatay mo, nanalo rin siya sa jueteng. Maliit lang, paspatasang. Gusto niyang ibigay ang kalahati sa tito mo. Pinigilan ko siya, nag-away pa kami. Kinuha ng tito mo ang pera. Isinugal lahat. Tapos bumalik pa para manggulo. Naging magkaaway ang pamilya namin. Natigilan ako. Hindi ko po alam yan, bata ka pa noon. Bumuntong hininga si inay. Ang tao, kapag nakaroon ngang parang hindi pinahirapan, madaling malihis ng landas, ganyan ang biyenan at bayaw mo. Laging umasa sa madaliang paraan, kaya't sila rin ang naglagay sa sarili nila sa alanganin. Naalala ko si Marco. Kamusta na kaya siya? Narinig ko na dahil natalo sa kaso ang nanay niya, na ospital daw sa samang loob. Nakipaghiwalay na rin daw ang nobya ni Paolo. Araf-araf daw silang nagaway. Hindi nagtagal, nag-text si Marco. Maya, sorry. Nasaktan ka ni mama. Tiningnan ko lang ito at hindi nag-reply. Pagkatapos, blinok ko siya. May mga sugat na hindi na kailangang buksan pa. Ginamit ko ang premyo para sa operasyon ng tatay ko. Naging matagumpay ito. At ngayon ay nakakalakat na siya. Nagtayo si inay ng maliit na sari-sari store sa Laguna. Araw-araw, nagbabantay siya doon habang nanonood ng TV. Payapa ang kanyang buhay. Nag-resign ako sa trabaho ko sa Maynila at bumalik sa aming probinsya. Nagtayo ako nga sarili kong design studio. Kahit maliit lang, masaya ako at abala araw-araw. Isang gabi, nakaupo kami ni inay sa labas ng tindahan. Nakasandal siya sa upuang yantok, natutulog ng mahimbing. Ang liwanag ng buwan ay tumatama sa kanyang puting buhok. Habang tinitingnan ko ang kanyang payapang muha, naalala ko ang sinabi niya sa telepono noong araw na nanalo ako. Hindi pala takot si inay na manghiram ng pra ang mabiyenan ko. Ang kinatatakutan niya ay ang nga, pagnanasang hindi para sa amin na maring sumira sa dati kong tahimik na buhay. Sa pinakasimpleng paraan, binigyan niya ako ng pinakamatibay na proteksyon. Nay, marahan ko siyang ginising. Uwi na po tayo. Kinuskos niya ang kanyang nga mata at ngumiti. Sige, uwi na tayo. Habang naglalakad kami pauwi, mahigpit ang hawa ni inay sa kamay ko. Ang init ng kanyang palat ay nagpaalis sa lahat ng aking kaba. Ang amoy ng sampagwita ay dala ng hangin. Bigla kong naisip, ang pinakamalaking swerte na dala ng 400 milyon ay hindi ang pera mismo, kundi ang kalinawan na malaman kung sino ang tunay na nagmamahal sa akin. Tulad ngayon, hawa ang kamay ni inay, naglalakat sa ilalim ng liwanag ng buwan, payapa ang aking puso. Nay, kapag kasama kita, panatak na panatak ako. Ilang taon na kaming kasal, ayaw ang asawa kong makaanak, pero binuntis niya ang kanyang unang pag-ibig. Sinampal ko siya ng malakas. Narinig ko ang kanyang boses na punong galit. Kung ayaw mong makaanak tayo, hindi mo rin isisilang ng maayos ang anak mo.
Ngunit hindi niya alam, hindi naman talaga ako buntis. Nag-text si Miguel na mag-overtime siyang ilang araw at hindi uwi para maghapunan. Tahimik kong ibinaba ang telepono. Sa likod ko, narinig ko ang magaspang na boses ng biyenan ko. Bakit hindi pa nakahain ang pagkain? Gusto mo ba akong magutom? Pinigilan ko ang inis at ngumiti. Hindi po. Nay. Nagluto po akong paborito ninyong sinigang na baboy. Ihahain ko na po. Bilang isang top graduate mula sa isang nangungunang law school, ikinasal ako kay Miguel pagkatapos ng graduation. Sa loob ng 5 taon, inalagaan ko ang kanyang ina na medyo paralisado na. Sa totoo lang, hindi ko ito gusto, pero sa buhay pamilya, kailangang may magsakripisyo. At si Miguel ay talagang nagsikap. Sa tulong ng pamilya ko, mula sa isang simpleng lalaki galing probinsya, naging isa siyang kilalang abogado sa Makati. Sa mata ng iba, ang buhay naming ito ay perpekto. Dahan-dahan kong inilagay ang karne sa mangkok ng biyenan ko, kumuhang kanin gamit ang kutsara, at sinubuan siya. Nay, dahan-dahan lang po, pero mahilig siya sa karne. Kung hindi ko siya masusubuan agad, sisigaw siya. Pagkatapos ng ilang subo, bigla niyang ibinuga sa mukha ko ang kanin. Gusto mo ba akong gamapazo? Tiniis ko ang pait sa puso ko, nilinis ang sarili, at nagpatuloy sa pagsubo sa kanya. Hindi po, Nay. Masyado po atang mabilis ang pagsubo ko kanina. Babagalan ko na po. Nang pumasok si Miguel sa bahay, hating gabi na. Gabi-gabi, laging magulo ang biyenan ko. Madali siyang magutom o mauhaw. Dahil sa katandaan, hindi na niya makontrol ang kanyang sarili at kung minsan ay nadudumihan ang kanyang damit. Kalahating oras bago umuwi si Miguel, saka lang natatapos ang gulo. Sinubukan kong kausapin si Miguel tungkol dito, pero sa tuwing binabanggit ko, lagi niyang sinasabi, si mama lang ang nakpalaki sa akin. Mahirap ang pinagdaanan niya. Asawa ko, pagpasensyahan mo na sana siya. Mas gagaan ang loop ko. Salamat sa pagod mo. Araw-araw na pagharap sa mga gawaing bahay na ito ay talagang nakakapagod. Tinulungan ko siyang mahubad ng Amerikana at sinubukan kong magmungkahi. Mahal, balak kong kumuha ng kasambahay bukas para tumulong mag-alaga kay mama. Minsan, hindi ko na kaya mag-isa. Asawa ko, alam kong pagod ka na. Pero alam mo naman, mag-isa lang akong pinalaki ni mama. Saka, hindi natin kilala ang matagalabas. Hindi ako panatak na papasukin sila sa bahay. Hindi ko na narinig ang mga sumunod niyang sinabi. Para siyang isang halimaw sa pelikula na nilalamon ang lahat. Asawa ko, salamat sa pagod mo. Niyakap niya ako mula sa likod. Punong lambing ang kanyang boses. Akala ko'y may gagawin siya, pero bigla siyang tumalikot at umalis. Natigilan ako. Halos 1 taon na kaming hindi nagtatalik. Naalala ko ang init niya 5 taon na ang nakalipas, at ngayon ang lamig niya. Kumunot ang nuko. Pumasok siya sa banyo. Kinuha ko ang kanyang polo para ipalaba bukas, pero may nakita akong marka ngang matingkat na pulang lipstick sa kwelyo. Ang kulay na ito ang paborito kong, 1988, pero mula nang maging full-time caregiver ako ng biyenan ko, hindi na ako nag-makeup o nag-lipstick. Inamoy ko ang damit, naghahanap ng iba pang senyales, ngunit bukod sa pulang marka, lahat ay tahimik. Nang humiga si Miguel, agad siyang humilik. Ako naman, dahil sa pulang marka sa kwelyo, hindi makatulog. Nakahiga siya sa kabilang dulong kama, nakatalikot sa akin. Ang queen-size bed ay tila napakalawak. May iba na kaya siya. Nakakatakot ang isiping iyon. Ito siguro ang tinatawag nilang kutob ng babae. Nagmasid ako ang ilang araw, pero wala akong nakita. Ang pakikitungo niya ay mainit pero may distansya pa rin. Sa panlabas, lahat ay normal. Kahit nang sinabi ko ang hinala ko kay Isabel, ang una niyang reaksyon ay, impossible, ang loyal sa iyo ang asawa mo. Si Isabel ang matalik kong kaibigan mula kolehiyo.
Saksi siya sa lahat mula sa panliligaw ni Miguel hanggang ngayon. Tiningnan ko siyang napakaganda ng ayos at pagkatapos ay tiningnan ko ang sarili ko, simpleng puting t-shirt, walang kaayos-ayos, nakaramdam akong lungkot. Kita mo kahit ikaw ganyan ang tingin, mahina ang boses ko, marahil naramdaman niya ang aking pagkabalisa, nawala ang kanyang ngiti. Pero sa totoo lang, komplikado talaga ang propesyon ng abogado. Marami sa kanila ang nangangaliwa. Kung may hinala ka, pwede kitang tulungang magpaimbestiga. Natulala ako, huwag na lang. Kapag nalaman niyang pinapaimbestigahan ko siya, siguradong magagalit siya. Hay naku, lagi ka na lang ganyan. Huwag ka nang mag-alala, ako na ang bahala. Akmang magsasalita pa ako nang biglang tumunok ang telepono. Hoy babae, habang natutulog ako, lumabas ka ba para makipagkita sa lalaki? Anong ibig sabihin nito? Umuwi ka na ngayon din? Ang matinis na boses ng biyenan ko ang narinig mula sa kabilang linya. Kahit si Isabel ay nagbago ngang expression. Nagpaalam ako sa kanya. Pasensya na, hindi maganda ang kalagayan ni Mama. Hindi ko siya pwedeng iwan mag-isa. Kailangan ko nang umuwi. Lagi bang ganyan ang biyenan mo sa iyo? Makinig ka sa akin, kumuha ka ng katulong. Bata ka pa, dapat may sarili kang karera. Isipin mo kung gaano kakagaling sa debate team nung nasa college pa tayo. Naintindihan ko ang mga sinasabi niya, pero bawat pamilya ay may kanya-kanyang problema. Ilang gabing hindi umuwi si Miguel, pero ngayong gabi, maga siyang dumating. Laging pinipintasan ang biyenan ko ang luto ko, pero nang makita si Miguel, agad siyang ngumiti. Mahal, pakikuha mo ako nganin, nakangiting sabi ni Miguel. Pero may naramdaman akong kakaiba. Nag-usap sila sa dialekto na hindi ko maintindihan. Pakaraan, sinabi ni Miguel sa akin. Matagal na tayong hindi dumadalaw sa magulang mo. Pagkatapos kumain, puntahan natin sila. Natigilan ako at napatingin sa biyenan ko. Pero nakangiti siya. O nga, dapat niyo silang dalawin. Huwag kayong mag-alala sa akin, kaya ko mag-isa. Hanggang sa paglabas namin. Hindi pa rin ako sanay. Kailan pa naging ganito kabait ang biyenan ko? Anong inisip mo? Maingat na binuksan ni Miguel ang pinto ng kotse para sa akin. Puno ng pagmamahal ang kanyang nga mata. Nginisiyan ko siya. Ngunit pagpasok ko sa kotse, naramdaman kong hindi ako comfortable. Matangkat ako, kaya't laging nakaurong nang husto ang upuan sa passenger side. Pero ngayon, masikip ito. Sa buwang biyahe, pilit akong kinakausap ni Miguel. Tulad nung nanliligaw pa lang siya. Pero ang mapaksa niya ngayon ay hindi ko na masabayan. Pagdating namin sa bahay ng mga magulang ko, masigla at magalang pa rin siya. Dad, ito po yung pasalubong ko mula sa business trip ko. Ngayon ko lang po nadala. Ang pamilya namin ay may posisyon sa gobyerno. Profesor sa universidad si Mama. At dating director ng isang ahensya si Papa. Natuwa silang makita kami. Bumalik kayo? Yun ang importante. Nakangiting sabi ni Papa. Samahan mo akong mag-chess. Hinila naman ako ni Mama sa kusina. 3 buwan na kayong hindi umuwi. Miss na kayo ngang papa nyo. Tumango lang ako. Anong problema? Mukhang matamlay ka. Kinapa ni Mama ang nuko. May sakit ka ba? Umiling ako at sumandal sa balikat niya. Ma, ang bigat po ang dibdib ko. Hindi ba maganda ang pakikitungo sa'yo ni Miguel? Hindi naman po. Kung ganun, masyado ka lang walang ginagawa. Magtrabaho ka o kaya'y mag-anak na kayo habang kaya pa naming tumulong mag-alaga. Patuloy na nagsalita si Mama pero hindi mapanatak ang isip ko. Kahit ang mamagulang ko, tingin nila'y perpekto si Miguel. Lahat sila ay naniniwala na siya ang pinakamagaling. Ang samangang loob ko ay dahil lang sa aking pagdududa. Hanggang sa dumating si Chloe, saka ko nalaman na tama ang kutob ko. Siya ay isang maliit at masiglang babae.
Hindi ko alam kung paano niya nakuha ang numero ko. Nakasuot siya ang puting bestida, parang isang bulaklak ang sampaguita. Hello, Ana. Ako si Chloe. Nakangiti niyang pagpapakilala. Alam kong asawa ka ni Miguel. Pero tingnan mo ang sarili mo, saan ka ba nababagay sa kanya? Hindi ko maintindihan kung bakit ang isang mukhang anghel na babay ay ganito kasakit magsalita na nahimik ako. Lalo siyang naging mayabang. Napaka-successful ni Miguel. Naintindihan ko kung ayaw mong bumitaw. Pero kahit anong gawin mo, wala ka na sa puso niya. Inilabas niya ang kanyang telepono. Tingnan mo to. Iyon ay isang videolog. Mula 1 taon na ang nakalipas. Boracay, Palawan, Thailand. Naalala ko, samga panahong iyon, lagi niyang sinasabing may business trip siya. At sa tuwing uwi siya, may dala siyang maliit na regalo. Hindi mahal, pero makahulugan. Nakikipaglaro lang siya sayo. Uwi rin siya sa bahay. Natawa si Chloe. Ate, gumising ka nga. Tingnan mo ang itsura mo. Bakit ka pa kumakapit? Hindi ka na niya mahal. Hindi ba pwedeng maghiwalay na lang kayo ng mayos? Ang pag-ibig ay hindi ikaw ang magpapasya. Saka, ang bata mo pa para maging kabit. Alam ba yan ang pamilya mo? Ate, anong panahon na ngayon? Ang hindi minamahal ang siyang pangatlo. Walang pakialam niyang sabi. Ang ngatingin ng tao sa paligid ay tila nakatutok sa amin. Nanginginig ang kamay ko at bumibilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko na alam kung paano ako nakauwi. Pero sigurado ako, may babae si Miguel. Kahit may hinala na ako dati, nang nasa harap ko na ang katotohanan, gumuho ang mundo ko. Sinimulan kong bantayan ang bawat kilos ni Miguel na kukunwaring walang alam. Gabi na siya laging umuwi, minsan hindi na umuwi. Naglagay akong tracker at mikrokamera sa kotse niya. Gusto kong malaman kung bakit siya nagtaksil. Paulit-ulit kong pinanot ang recording. Sa bawat gabing hindi siya umuwi, kasama niya si Chloe. Laging tinatanong ni Chloe kung kailan niya ako kakausapin. Laging sagot ni Miguel, maghintay ka pa. Hanggang sa tinanong ni Chloe, mahal mo pa ba siya? Nakatingin din ako sa screen, sabik na malaman ang sagot. Matapos ang ilang sandali na parang napakatagal, narinig ko ang kanyang tawa. Bakit mo naman naitanong yan? Ang cute mo talaga. Kailan mo siya hihiwalayan? Maghintay ka pa. Sandali na lang. Hinaplos niya ang buhok ni Chloe. Alam mo naman, wala na akong nararamdaman para sa kanya. Mula nang makasama kita, hindi ko na siya hinawakan. Kung ganun, ano pang hinihintay mo? Nakatulala ako sa kwarto. Masakit ang puso ko. Alam mo namang may sakit si Mama. Di ba? Sayang naman ang libreng katulong. Ang walang hiyang sabi ni Miguel. Natawa si Chloe. Ang isang top law graduate, ginawa mong libreng katulong. Ang talino mo talaga. Siyempre, pinunasan ko ang mukha ko, puno na pala itong luha. Nagpatuloy ang video, punong halikan at hingal. Sa wakas, gumuho na ang puso ko. Tiningnan ni Isabel ang video na ibinigay ko. Hindi ko akalain, nung sophomore ako, naging presidente ako ni student council. Maraming nanliligaw sa akin noon. Pero pinili ko ang pinakasimple, si Miguel. Galing siya sa probinsya. Single pa rin pa. Kaya hindi siya sikat. Pero siya ang pinili ko. Dahil sa koneksyon ng pamilya ko, umasenso siya. Tapos ngayon, lumaki na ang ulo. Totoo ang sinabi ni Isabel. Ang unang 2 taon ni Miguel pagkatapos ng kolehiyo. Dahil sa tulong ng mga magulang ko kaya siya nakatayo sa sarili niyang mga pa, pinunasan ni Isabel ang luha ko. Ikaw si Anna. Ang magaling na si Anna sa debate team. Bakit ka naging ganito?
Sa bintana ng coffee shop, nakita ko ang sarili ko, maputla, nakasuot nga murang damit. O nga, ang nanay ni Miguel ay galing sa probinsya, sanay sa pagtitipid. Paano niya tatanggapin na maksuot ako nga mahaling damit? Tumunok ang telepono. Pinatay ito ni Isabel. Huwa kang uwi? Huwa mo na ring intindihin ang problema sa bahay? Sumama ka sa akin, mag-shopping tayo. Isipin mo, ang prang tinitipid mo, ginagastos ng kabit niya. At yang biyenan mo, kung sinong nanay. Siya ang mag-alaga. Ayusin kita ngang trabaho sa firm namin sa susunod na linggo. Ang ganda ngang plano niya para sa hinaharap at tila gumaan ang pakiramdam ko. Ilang araw akong hindi umuwi at napansin na ito ni Miguel. Ang nanay niya ay walang tigil sa pagmumura sa sala. Pinipilit ako ni Miguel na layuan si Isabel. Paano umasenso ng ganyan si Isabel? Baka may baker yan. Halos matawa ako. Ang pamilya ni Isabel ay kilala sa mundo ng negosyo. Paano niya nasabiyon? Ang mataong madilim ang pag-aisip, lahat ng nakikita ay marumi. Mas mabuting layuan mo siya. Kailangan ka rin ni Mama. Hindi magandang wala ka lagi sa bahay. Inabot niya sa akin ang kanyang polo, pero hindi ko ito kinuha. Nahulog ito sa sahig. May sakit ka ba? Tanong niya. Umiling ako. Nainip na ako sa bahay. Nagpatulong ako kay Isabel na maghanap ng trabaho. Bukas, magsisimula na ako. Nagbago ang mukha ni Miguel. Kaya naman kitang buhayin, bakit ka pa magtatrabaho? Saka paano si Mama? Kumuha tayo ang katulong. Gusto rin ito ni na Papa at Mama. Nang marinig niya ito, naalinlangan siya. Ano pang sabi ni Papa? Yung tinanong mo sa kanya dati. Nakahanap na raw siyang tao. Pero hindi pa agad maaprubahan. Maghintay ka pa raw. Tumango si Miguel. Kung ganun, sige, magtrabaho ka na. Bigla kong naisip, bakit ko nga ba sinabi 5 taon na ang nakalipas na handa akong maging full-time housewife para sa kanya? Mabilis na nakahanap si Miguel ng caregiver para sa nanay niya. Pero mukhang hindi ito gustong nanay niya. Sa tuwing nakikita ako, lagi siyang may sarkastikong komento. Dati, nasasaktan ako. Ngayon, wala na akong pakialam. Sinimulan kong imbestigahan ang pananalapi ni Miguel. Tila kampantasiya na hindi ko siya iwan. Hindi nagtagal, nalaman ko ang lahat ng kanyang ari-arian, pati na ang bawat sentimong ginastos niya para kay Chloe. 3 milyon sa isang taon. Ang galante niya. Nang ihahain ko na sana ang divorce papers, nalaman kong buntis si Chloe, narinig ko siyang naglalambing kay Miguel at narinig kong minamalit ako ni Miguel para lang pasayahin siya. May proyekto sa kumpanya na kailangan ng tulong ng tatay niya. Huwag kang mag-alala, pagkatapos ng proyekto, hihiwalayan ko na siya, matagal na akong sawa sa itsura niya. Bilisan mo ha. Ang baby sa tiyan ko. Hindi makapahintay. Tiningnan ko ang divorce agreement sa kamay ko at natawa rin ako. Sinimulan kong magplano. Ang koneksyon ngang pamilya ko sa Maynila, sa loop ngang 20 taon ay hindi matatawaran ni Miguel. Umiyak akong nagtanong sa kanya, Miguel, may iba ka na ba? Gulat na gulat siya. Pumunta siya dito. Buntis daw siya. Hindi mo na ba ako mahal? Kung mas maaga siyang umamin, siguro hindi siya gaanong mag-alala. Pero ngayon, kinakabahan na siya. Hindi totoo yan, Anna. Nagkamali lang ako. Ikaw pa rin ang mahal ko. Kung hindi ko alam ang totoo, baka maniwala pa ako. Talaga? Tanong ko. O maniwala ka sa akin, niyakap niya ako ng mahigpit. Ang dating pabango niya na nagpapakalma sa akin ay nakakasuka na ngayon. Tuwang-tuwa akong sumagot, alam ko namang ako ang pinakamamahal mo. Miguel, buntis ako. Ipinakita ko sa kanya ang pregnancy test. Nakita kong hindi siya masaya, pero kailangan niyang magpanggap. Mahal, makakababy na tayo. Ang galing. Sinabi mo na ba sa mga magulang mo? Hindi pa. Dapat nating sabihin sa kanila. Hinila niya ako palabas.
Ang dahilan pala ay may problema sa proyekto niya at kailangan niya ang tulong ni Papa. Sa harap ngang lahat, ibinunya ko ang kanyang kalokohan. Pinagsabay mong buntisin si Ana at ang babay mo sa labas? Ang galing mo, Miguel, galit na sabi ni Papa. Yumuko si Miguel. Nakamali po ako, Papa, Mama. Hindi na po maulit. Paano mo ayusin to? Tanong ni Mama. Bibigyan ko po siya ng pera para ipalaglak ang bata. Hindi po maapektuhan si Ana. Kapag nayos mo na, saka ka bumalik dito. Pinalayas siya ni Papa. Dinala ako ni Mama sa kwarto. Sabi ko na sa iyo, huwag mo siyang pakasalan. Ngayon, inagaw na ang asawa mo. Umiyak siya bago pa man ako umiyak. Niyakap ko siya at umiyak. Ma, mali po ako. Ngayong nakita mo na ang toto, hindi pa huli ang lahat. Kahit buntis ka, kung gusto mong makipahiwalay, susuportahan ka namin. Nagulat ako. Hindi ko inaasahan na sasabihin niya ang salitang diborsyo. Mas mahalaga sa amin ang kaligayahan mo kaysa sa sasabihin ngang iba, ngumiti siya. Ilang araw akong nagpahinga sa bahay nga magulang ko habang inaayos ang madokumento. Tumawag si Chloe. Ayoko sanang pumunta, pero kakaiba ang tono niya. Baka sakaling maging makaibigan pa kami. Pero pagdating ko, wala ang dati niyang sigla. Punong ngalit ang kanyang nga mata. Kung hindi dahil sa mga magulang mo, sa tingin mo ba'y ikaw ang pipiliin niya? Hindi na ako sumagot. Mas lalo siyang nainis. Akala mo ba mahal ka pa niya? Matagal ka na niyang hindi mahal? Bakit ayaw mo pa siyang bitawan? Ganyan ba ang sabi niya sa iyo? Na kung hindi dahil sa iyo, papakasalan niya ako. May anak pa kami. Malungkot niyang sinabi. Tiningnan niya ang tiyan ko. Sabi niya, 1 taon na kayong hindi nagtatalik pero nabuntis ka pa rin. Sinungaling pala siya. Hindi siya sinungaling. 1 taon na nga kaming hindi nagtatalik. Pero mula nang malaman ko ang tungkol sa kanila, nagplano na ako. Ang isang lasing na lalaki. Madaling malinlang. Kahit ganito, gusto mo pa rin siyang makasama? Hindi na niya ako mahal? Ayaw na rin niya sa anak namin, umiyak siya. Nakita ko ang umbo sa kanyang tiyan. Sa pag-ibig. Laging babae. Ang mas nasasaktan. Habang nag-isip ako, bigla niya akong itinulak sa hagdanan. Narinig ko ang kanyang boses na punong galit. Kung ayaw niya sa anak ko, hindi rin mabubuhay ang anak mo. Hindi niya alam, hindi naman ako buntis. Nawalang malay siya pagkahulog. Tumawag ako sa ambulansya. Sa ospital, sinabi ng doktor, malaki ang naging epekto sa pasyente. Hindi nakaligtas ang sanggol. Isang lalaki na buo na. At dahil sa pinsala, maaring mahirapan na siyang magbuntis ulit. Bilang pamilya niya, alalayan niyo siya. Tiningnan ko si Chloe sa kama at tinawagan si Miguel. Pagdating ni Miguel, ang una niyang sinabi ay, Mahal, tapos na kami. Si Chloe ay nasa kabilang kama lang, pero ang lalaking ito ay sarili lang niya ang iniisip. Kahit tapos na kayo, dapat mo pa rin siyang alalahanin. Masakit sa katawan ang makunan. Malamig kong sabi. Makunan lang? Anong big deal? Walang pakialam niyang sabi. Inalalayan niya ako sa wheelchair. Ikaw at ang anak natin ang pinakamahalaga. Huwag kang mag-alala, nagbago na ako. Tumanggo lang ako. Bago umalis, kumuha akong caregiver para kay Chloe. Pagsisisi na lang siguro ang mararamdaman niya pagising. Ang nanay ni Miguel ay naging kakaiba. Dati, malinaw siyang magsalita. Ngayon, nahihirapan na siya. Nang makita niya ako, tuwang-tuwa siya, may gusto siyang sabihin, pero bago pa ako makalapit, inabutan na siya ng tubig ng kasambahay na si Aling Nena. Tita, nauhaw po ba kayo? Ang tingin sa akin ni Aling Nena ay pilit na nakpapatsyuta. May mali. Pero wala na akong pakialam. Bumalik ako sa kwarto ko. Inayos ko na ang lahat ng dokumento at gamit ko.
Habang hinihintay si Miguel, dumating si Chloe. Maputla siya. Alam kong wala kang kasalanan. Pero mahal ko siya, kaya ikaw ang dapat maging mali, mapait siyang ngumiti. Sabi ngang ospital, mahirap na akong makaanak. Karma siguro, to. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Tiningnan niya ang tiyan ko. Hindi ka naman talaga buntis, di ba? Makikipaghiwalay na ako kay Miguel. Kayo na ang mag-usap. Putol ko sa kanya. Dumating si Miguel. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya kay Chloe. Hinahanap ka. Nakakatakot ang ngiti ni Chloe. Inilapak ko ang divorce agreement sa mesa. Maghihiwalay na kami ni Miguel. Kayo na ang bahala sa mga problema niyo. Maghihiwalay? Paano ang anak natin? Naguguluhang tanong ni Miguel. Natawa si Chloe. Hindi naman buntis si ate. Saan galing ang anak? Pagdating ko sa pinto, nakasalubong ko si Aling Nina na tulak-tulak ang nanay ni Miguel. Nang makitang nanay niya ang maleta ko, nagwala siya. Yumuko ako sa harap niya. Maghihiwalay na po kami ni Miguel. Punoong takot ang mga mata niya. Ngumiti ako. Naniniwala ako sa karma. Kayo po? Tumingin ako kay Aling Nena. Salamat sa pagot mo, Aling Nena. Si Aling Nena ay sadyang inayos ko para kay Miguel. Ang huling trabaho niya ay tinanggal siya dahil sa pagmamaltrato sa matanda. Kung nag-imbestiga lang si Miguel, malalaman niya, pero abala siya sa sarili niyang gulo. Nang malaman ni Papa na maghihiwalay kami, kumilos siya agad. Ang ilang proyekto ni Miguel ay kinailangang irebid, nagmakaawa si Miguel, pero ayaw niyang pumirma sa divorce papers. Sa huli, tinanong siya ni Papa, ayaw mo na bang mag-practice ng law dito sa Pilipinas? Dun lang siya pumirma. Nakuha ko ang malaking parte ng aming ari-arian. Ang pera na ibinigay ni Miguel kay Chloe ay naibalik din sa akin. Akala niya, may pag-asa pa ang trabaho niya, pero ang pamilya namin ay hindi madaling makalimot. Nakawata-wata na sina Miguel at Chloe. Sinubukan akong balikan ni Miguel, pero matigas ako. Ngayon, sila ang pinag-usapan sa aming circle bilang makaaway na makasintahan. Nang ikwento ulit ito sa akin ni Isabel, papunta na ako sa London para sa isang business trip. 5 taong hindi nagtrabaho. Kailangan kong bumawi. Ginawa ko na lang itong katatawanan. Bakit ka tumatawa? Tanong ng boss ko. May nakita lang po akong nakakatawang joke, sabi ko habang nakatingin sa maulap. Ang ganda ng panahon.